Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po nasa ikatlong araw na ng ating Misa de Gallo o Simbang Gabi. Kumusta kayo? Kayo ba ay patuloy na pumaparoon sa inyong simbahan sa napakagandang tradisyon natin bilang mga Pilipino? So mga kapatid, hayaan ninyo si Padre Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules, December 18, 2024 from the Gospel of St. Matthew, chapter 1, verses 18 to 25. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophets. Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. Sa unang araw ng ating Misa de Gallo o Simbang Gabi, atin narinig ang salitang patutuo. Binanggit ni Jesus ang pangalan ni Juan, hindi sapagat kailangan niya ang patutuo ng tao. Binanggit niya para rin sa ikabubuti ng lahat, so that you will be saved, sabi ni Jesus. Ang patutuo na si Jesus ay pinadala ng Ama ay ang pagganap niya ng ipinagagawa ng Ama. Ang siyang nagpapatutuo na si Jesus ang sugo ng Diyos. Nanaway at sa magitan ng ating pagpaparoon sa ating simbahan, tayo ay maging mga saksi ng ating Panginoon. Sa ikalawang araw ng Misa de Gallo o Simbang Gabi, kahapon ating pinakinggan ang tinatawag na genealogy, salinlahi. Ang salinlahi na pinasukan ni Jesus. Sa ating ebanghelyo ngayon, ating napakinggan kung papaano na iugnay si Jesus sa salinlahi ni Jose bilang son of David, no? Na tinawag si Jesus. Sa ating ebanghelyo, ating napakinggan ang pagsang-ayon ni Jose na maging asawa ni Maria. Nung malaman ni Jose na si Maria ay nagdalang tao, ito ay nagbigay ng lungkot at hindi maganda ang pakiramdam ni Jose. Subalit ayaw naman niya na ilagay sa alanganin ang buhay ni Maria. Kaya siya ay nagplano na hiwalayan si Maria ng tahimik. Subalit ang Anghel Gabriel sa magitan ng panaginip ay nagpakita kay Jose at sinabi, Joseph, son of David,
Do not be afraid to take Mary, your wife, into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophets. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded. So si Jose, no, bagamat kahit isang salita ay walang lumabas sa kanyang bibig, subalit ginawa niya ang sinabi sa kanya ng anghel. Kaya sa magitan ng pagtupad ni Jose sa sinabi ng anghel, ay nagkaroon ng katuparan ang ay pinahayag, no, patungkol kay Kristo, no, na siya ay ipanganganak, no, mula sa angkan ni David. Kaya napakahalaga ang papel ni Jose sa pagsasakatuparan sa kalooban sa plano ng Diyos. Kaya si Jose ay talagang modelo, no? Modelo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kanya nakita sa kanyang pagiging isang righteous man na mas mahalaga ang plano ng Diyos kaysa sa kanyang sarili, sapagkat ang kanyang papel bilang isang ama ay siya ay magiging protector, no, sa mag-ina, sapagkat si Jesus ay silang kay Maria ay may mahalagang misyon. Siya ay pumarito in order to save people from their sins. Kaya sana sa buhay natin, katulad ni Jose, anuman ang ating mga plano sa buhay, sana we will give way to the most important plan, and that is the plan of God. At sa ating pagpatuloy ng ating pagsakripisyo sa siyam na araw na ito na pagparoon sa simbahan, ang Misa de Gallo o Simbang Gabi, naway mapagnilayan natin, naway magkaroon din ng pagkakataon upang pakinggan ang Diyos sa buhay natin, na nangungusap sa atin sa iba't ibang paraan, lalo na sa tuwing tayo nagdarasal at higit sa lahat sa tuwing tayo ay dumadalo ng misa. Naway ating mapakinggan ang mga plano ng Diyos at naway tayo ay maging bukas sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, not only for our good but for the good of our brothers and sisters. So again, blessed journey sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng inyong paghahanda sa magitan ng pagdalo na mga misa ngayong panahon ng Adbyento, no, itong ating Misa de Gallo. So rest assured of my prayers for you and for your family. And syempre, nice kong i-shout out ang lahat, no, ang lahat ng ating mga followers dyan sa Josebad Santos, lalo na sa parokya ng Our Lady of Assumption Parish. Kumusta po kayo sa inyong mga activities ngayong panahon ng paghahanda sa nalapit na Pasko? Regards po sa lahat, at ganoon din sa mga parokyano dyan sa Santo Niño Knowing, sa parokya ng San Lorenzo Ruiz dyan sa municipality ng Don Marcelino, at ganoon din sa mga parokyano sa Santa Teresita ng Batang Hesus dyan sa Sarangani, Balot Island Municipality. At ganoon din, shout out din sa mga taga Cagayan de Oro
lalo na sa mga miyembro ng Calabrian family. At ganun din sa ating mga kilala dyan sa Calbayog City, dyan sa Oquindo, at lalo na sa Nabang. Shout out po sa inyong lahat. At shout out din sa lahat ng mga parishioners sa parokya ng San Lorenzo Ruiz sa Taytay, Rizal, at maging sa parokya ng San Andres Apostol Parish sa Greenwoods Executive Village sa Cainta. At shout out din sa dyan sa UK, no, sa labas ng Pilipinas, sa New Zealand, sa Canada, sa California, no? Lalo na kay Mrs. Merlin Baker na isa sa mga instrumento ng Divine Providence to help the Calabrian Children's Foundation. So to all of you, and of course to my brothers and sisters and my parents, a blessed day sa inyong lahat at pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon.